Okay guys, tonight is the night. Malalaman na natin kung ano ang fuel consumption nitong ating SYM Cruisim GT150. Yeah! Ang ingay, no? So, ngayon, on the way tayo papunta sa gasolinahan. Pero before that, bago natin simulan yung about sa fuel consumption, so pag-usapan muna natin kung ano ba yung naging experience ko dito sa ating bagong biling Cruisim GT150. Okay, so ilang araw ko na pa ito ginagamit. So 17 October 17, kaya ang pangalan niya din is S-Ben. So pinangalan ko siyang S-Ben. S-Ben na parang sa Dora 2 na karakter ng last parang lumilipad kapag kami aganings na siya. So yun, kapalik tayo. So 17, tapos ngayon is 21. So 17, 18, 19, 20, 21. So 5 days na. So 5 days na natin ginagamit si Cruisim GT150. So ano yung na-observe ko? Ano ba yung naman nagustuhan ko? Okay, yung nagustuhan ko dito, syempre, yung kanyang handling. Tapos, ang dali niyang i-maneuver. Sa handling, kasi ang dali lang niyang gamitin. Para kang, alam mo yun, yung scoot na maliit. Hindi naman yun sobrang liit, like yung mga nakaklik ka or what. Parang ganun lang, kasi feeling mo parang ang gaan-gaan lang niya, tapos ang liit lang ng dating, kasi hindi siya ganung mataas. Para bang, sabi nga, yung iba na nakikita nila, ano yan, parang lowered. So, kasi abot na abot ko, hindi ako masyadong tiptoe, ganyan. Tapos pagka liliko-liko, ganito, ganyan, ang ano lang, overall, basta ang gaan lang yan dalhin. Lalo na sa pagliliko-liko, mga ganyan. And then, also, kapag medyo matulin, stable yung kanyang manibela. Manibela ba tawag doon? So, handlebar, yan. Naalala ko nga pala, handlebar yun. Kasi sanay ako sa 4 wheels. Kaya ang ano ko, manibela ang tawag ko. Ano nga nagustuhan ko? Of course, nagustuhan ko yung comfort niya. Comfort in the sense na yung upuan ay masarap umupo. Komportable. At yung first day nga mismo, first day na pagka-release, is naka 100 kilometers agad ako sa pagbiyahe. Yan. So, break in ko kaagad. So, pagka-break in, 100 kilometers agad yung tinakbo niya. So, imagine, natagalan ko yung ganong pag-upo. So, ibig sabihin, komportable ka. Ganon siya. And then, ano pa ba yung comfort? Pagdating sa comfort, yung suspension, masasabi ko na, yeah, maganda. Maganda yung yung talbog yun, no? Yung bounce ng suspension. Pero parang masasabi ko na lang na, sige, mamaya na yan kasi yung cons ganito. So, pros muna tayo. Comfort, ano pa ba? Sige, sunod na tayo dun sa nagustuhan ko. Of course, yung style. Diba? Yung style niya. So, ang ganda niya for me. I mean, siguro, beauty is subjective. Yeah, tama naman talaga. Pero, kasi, for me, nagandahan ako. Sobrang ganda. Sobrang ganda niya. Basta ganda-ganda ako. Lalo na yung color niya, ganito, ganyan. Kasi, alam mo yon, parang merong mga reflection or paano, nagpipink, nag-green,
silver kasi, di ba? Actually, ang official name nitong color na to is Mysterious Silver. Yeah. So, Mysterious Silver po ito. Ay. Ayan, so Mysterious, ay, doon talaga dapat. So, Mysterious Silver po, yung official color po niya. Yun po ang tawag sa kanya. Ayun, yung styling, design, tapos yung mga nakalagay, ang lakas ng ilaw, both sa unahan at saka sa hulihan, yung turning lights. Makwento nga yung turning lights sa hulihan, sobrang lakas. Talagang sinigawan ako nung yung tricycle, sabi nakakasilaw daw yung turning lights ko, ganto ganyan. Wala naman ako magawa kasi stock, di ba? Anong gagawin ko? Stock to. Alangan naman, di ba? Pero sabi nga nung Mr. dun sa Mitsukoshi's, another daw yun, safety features. So sabi ko, oh, sige, okay. Ano ba? Of course, syempre, yung turn signal lights din ang nasa front. Imagine, running, gumagapang, yung ilaw, di ba? Nakaka-turn heads talaga siya. Napapansin ko nga yun kasi kapag naka-on yung turning signal lights ko, napapatingin sila na wow, parang siguro naisip nila, wow, ang ganda naman ng kasi talaga namang saka ba makakakita na mga motor na merong running, diba? Yung running siya na turn signal lights. Wala akong alam. Ay, meron ba? Wala eh. So, napapatingin sila, ganto ganyan. Ano pa ba ang nagustuhan ko? Siyempre yung front panel. Yung front panel na sobrang lakas. Ang linaw. Napakaliwanag niya. Meron pang tawag nito, yung plastic na cover. Pero malinaw siya. Pag tinanggal mo yung plastic cover nito, ng panel na to, mas lilinaw pa siya. Kasi malabo yung parang screen protector niya, malabo. Basta malabong klase ng plastic, hindi siya clear. Yan. Tapos ano pa ba? Siyempre, yung power niya in the sense na kapag nag-throttle ako, responsive siya. So, yun. Ano pa ba? Ang dami kong gusto sabihin pero bakit parang nakakalimutan ko yata ngayon? Ano pa ba yung mga nagustuhan ko? Kasi alam mo, lahat talaga gusto ko. Lahat sa kanya, gusto ko siya. Sabi nga daw nila, okay, sige. For yung ground clearance, okay. For me, ilalagay ko siya sa pros. Pros kasi, although parang ang baba niyan tingnan, kasi marami nga nagsasabi, lowered ba yan, gato ganyan. For me, hindi naman siya sumasayad sa mga hams, sa mga, alam mo yun, kahit may sakay ako. Tapos ito pa, kahapon lang, yung fourth day ko lang, na-check na yung tires ko is under pressure. Imagine that, na under pressure yung tires ko, pero kapag dumadaan ako sa humps, hindi siya sumasayad. So, for me, pro siya. But of course, lahat naman may limitation, di ba? Kahit naman yung ginamit ko na mga motor before, kapag naman talaga dinaan mo sa malalim na part of sasayad siya, di ba? So, ingat na lang talaga, maging aware. Ano pa ba ang nagustuhan ko? Basta lahat gusto ko siya.
Oo, madali naman sabihin niya. Basta lahat nagustuhan ko siya. Pero syempre, it doesn't mean na wala kang nagustuhan sa kanya. So ito yun. Siguro yung first cons ko dito ay of course yung ground clearance din. Kasi syempre pwede mo sabihin na cons siya kasi nga parang ang baba niya, di ba? Pero yun, pwede siyang pros siya kanina pero cons din siya ngayon. Kasi parang sabi, sobrang baba. Pero rest assured na hindi naman talaga siya sumasayad. As in, never akong sumayad nung kahit anong ham siya. I mean, kahit yung notorious yung ham siya na sobrang bilog na ang takas. Hindi naman, kahit may sakay, kahit may backride ka, hindi naman, kinakabahan niya ako eh. Pero, thankfully, hindi naman siya sumayad. So, yeah. Pero, still, pwede mong i-cons yun dahil, pros yun dahil, kung gusto mo nga na medyo mas mataas pa sana, ganito, ganyan. So, yun. Another cons, another pros, another cons. Nandito na ako, di ba naman to? Nandito na ako sa pros and cons na to. So, another that, ano ba? Okay, suspension. Masyado siyang matagtag. I think, iba talaga yung design lang, yung engineering language siguro ng mga Taiwanese sa mga Japanese. Kasi alam mo, kahit sa mga four wheels, ang mga Japanese na makers, mas sila sa suspension, yung parang sa lubak, mas mas magaling sila. Or siguro dahil nilocalize nila yung setup dahil sa conditions natin dito, dahil malubak talaga dito sa atin. Kaya ganun na lang. Pero pagdating kasi ng ibang makers, like Koreans, mas mas into stability. Yung talagang hindi ka masyadong yung iaalon-alon. Pero pagdating naman sa lubak, matagtag siya, parang matigas. So ito yon. So pero for me, parang naman siya, manageable naman, tolerable, lalo na kapag meron kang backride. So mas ma-appreciate mo siya kapag meron kang nakasakay sa likuran mo. Hindi mo na masyadong mati-feel yung ganon. So, pero yun, mailalagay ko siya sa ganon. Ano pa ba yung maaaring hindi ko magustuhan? Ayun. So walang handbrake ba yung tinatawag? So wala siya. Wala siyang handbrake. Yung pwede siyang malap yung brake. Wala wala akong napansin. Wala talaga. Or hindi ko pa lang na-explore. Pero I think wala. Ano pa yung hindi ko gusto? Walang lalagyanan dito sa harap. Kasi mahirap talaga. I mean, yung bag ko, yung bag ko, ito, laging nakabukas ang tawag nito? Ang zipper. Para pag kuwari nag-charge ako ng phone, ganito, ganyan, wala, nakabukas. So much better na lang. Dito, lagyan nyo na lang, yung sabitan dito, lagyan nyo na lang ng parang bag para doon. Kaya lang, syempre, medyo, di ba, for security purpose, na lang ba yung ang bilis
lalo na pag traffic, di ba? So, medyo dalawang isip ka. So, sabag ko na lang, ano pa yung hindi ko nagustuhan? Wala akong masabi na hindi ko siya gusto kasi love ko talaga na siya. As in, na-feel ko na talaga na love ko siya. Kaya, hindi, kahit ano man yung may drawbacks ba sa kanya o may na-short sa kanya or something, tinatanggap ko kasi love ko siya. Kaya hindi ko masyadong maisip kung ano talaga yung mga ano pa. Hindi ko nagustuhan dito sa motor na to. So ito, malapit na tayo dito sa gasolinahan dito. Yan. So dito na tayo magpapagas. At malalaman na natin kung ano ang consumption niya. So yung kilometer reading nito is 426. So dumating tayo dito. Dumating tayo dito for 26 kilometers. Tapos 49.70 yung... ay, hindi. Oo, 49.70 yung price. Yung play green. Tama. Kuya, ano tawag nito? Pwede yung credit card sa inyo? Hindi po, cash lang. Cash lang? May cash ba ako? Parang wala akong cash. Sige, wait lang. Magbe-withdraw muna ako. Sige. Okay. Ito pala. Sige. Thank you. Balik na lang. Meron lang akong disclaimer. Ang disclaimer ko is tinatakbo ko pala to ng 4 days. Tapos yung tires ko pala is under pressure siya. So ibig sabihin mahina yung air pressure ng gulong natin. Instead na yung harapan natin is 25, ang naging reading lang is 16. Tapos yung hulihan is 28 dapat, pero ang naging reading lang is 15. So alam naman natin na kapag medyo hindi tama talaga yung tire pressure natin, is meron talagang effect sa magiging fuel consumption natin. Kaya pala, sabi ko, feeling ko, pagkahako I mean, kasi bago, so hindi ko masyadong kabisado. At yun nga, kasalanan ko rin na hindi ko masyadong na-check nga about yun dun sa air pressure ng gulong. So, wala akong idea. Nakala ko ganun siya. So, pero, hindi ko kasi alam eh. Kasi, parang, ayun nga, ang gaan-gaan gamitin, tapos parang hindi ka naman, tapos hindi ka rin naman sumasayad, parang hindi ka naman under, basta ganun. So, yun lang, disclaimer ko, na under pressure yung gulong natin, mga gulong. Tapos, another disclaimer din, ano yung driving habit ko. Ang driving habit ko for this past 5 days, including today yun is nasa urban area ko na alam mo yon, ang driving is matraffic, hindi naman ako naghaharurot, tapos nagme-maintain lang ako sa hanggang hanggang 60. Kasi nagbe-break in ako. So, hindi ko pinalalampas siya ng 60. Pero kagabi, or kahapon, nagtry ako ng mag-highway, yun talagang maluwag.
So nag-high speed ako na ni-reach ko siya ng hanggang 107 kilometers per hour. So, natakot na kasi ko na hindi kasi ako sanay talaga na mag ganong mabilis kapag sa motor. Okay guys, so nandito na tayo sa may gasolinahan at dito na natin malalaman kung gaano lumaklak laklak talaga, no? Gaano mag-consume ng fuel si Christine. Kuya, puno? 8.56. 8.56 sa ano? Tapat pa talaga. Sabi ko na nga ba, tatapat ng 444. Panapat daw ng ikaw daw sa NMAX? Parang hindi naman.